Mga sangkay, today pag-uusapan po natin ang nakakapangilabot na ginawa ngayon ng mga Israelita sa kanilang bansa na labag po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ang patungkol sa salita ng ating Panginoon. Pinag-uusapan po natin yung mga bagay na ikaliligtas ng ating kaluluwa. At syempre, kung gusto nyo na mga ganitong klaseng content, kapupulutan ng kaalaman at aral, lalong-lalo na po dito natin pinag-uusapan ng patungkol sa mga end-time events, mga bagay na nangyayari sa kasalukuyang panahon related po sa Bible prophecy. Alright? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng topic, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay. May ganap po ngayon doon sa Israel, mga sangkay. Okay? At nagkaroon po ng selebrasyon. Ang selebrasyon na ito ay talaga nga namang nakakapangilabot. Kasi ito yung dahilan, mga sangkay, kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Ang pangyayaring yan, mga sangkay, ay hindi pong kwento na parang fantasy, kundi ito po ay tunay na naganap, mga sangkay, nung unang panahon na naitala po yan sa banal na aklat, walang iba, kundi ang Bible. Ngayon, mga sangkay, ang nakakakilabot lang, kasi Israel po ang gumawa nito. Tingnan niyo po ito. Naging viral po ito nakaraang mga buwan, mga sangkay, na magkakaroon nga po ng tinatawag na Pride Celebration doon po sa Israel. At ang isa po sa magiging venue, mga sangkay, doon po sa location ng Sodoma at Gomora. So, what they are doing is totally insulting God. Just to clarify, mga sangkay, we love them. Alright? Mahal po natin sila. Dahil mahal sila ng Diyos. Lahat ng tao, mahal po natin dahil gusto po natin silang maligtas. No? LGBT, kahit ano pang kasalanan yan, kailangan ng tao ng kaligtasan. May mga kaibigan din po ako sa side nila. And I don't judge them. I love them. Gusto kong ipakita sa kanila na yung pag-ibig ng ating Panginoon ay talagang nangingibabaw sa kabila po ng imperfections. But again, there are many or marami pong mga bagay o actions na ayaw talaga ng Diyos. Na dahilan kung bakit ginuno ng Diyos ang Sodoma at Gomora, dahilan kung bakit muntikan na pong gunawin ng Diyos ang Nineveh, at marami pang mga lugar sa Old Testament na gusto na po sana ng Diyos wasakin. Kagaya nung panahon po ni Noah, mga sangkay. 'Di ba? Nung time ni Noah, nagkaroon po ng matinding pagbuhos ng galit ng Diyos dahil sa Nephilim, na nakikipag-ugnayan ang tao sa mga fallen angels, mga sons of God kung tawagin, mga watchers, na nag-produce, mga sangkay, ng mga anak na tinatawag na Nephilims. Kaya ginunaw ng Diyos ang buong mundo noon gamit po ang tubig. Pinuno. And right now, mga sangkay, hindi na po gagawin ng ating Panginoon yun. Pero, ang paparating mas delikado. Ito po ay impyerno. So, we want them to be saved, no? Hanggat maaari, mga sangkay, ipakilala na mahal po sila ng ating Panginoon. But again, don't judge them. Huwag po natin silang husgahan, mga sangkay. Alright? Huwag po natin silang husgahan. But, gusto kong pag-usapan lang, anong ginagawa ngayon ng Israel? Bakit may mga ganitong klaseng celebration? Tingnan niyo po ito, mga sangkay. Sa Israel, you know what, mga sangkay, dapat nga po sila po ang nakakaalam tungkol sa katotohanan ito. Dahil, yung lahi po nila yung nabuhay, mga sangkay, nung unang panahon. Na kung saan, nandun yung istorya kung paano ginuno ng Diyos ang Sodoma at Gomora at kung paano inilagay ito sa Ten Commandments, no? Itong mga bawal sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan niyo, mga sangkay. Tel Aviv hosts
Israel's Pride Parade as participants say they must continue to march. So lantaran po ito sa Israel, ang tinatawag na bayan ng Diyos. Now mga sangkay, bakit po ito nangyayari sa Israel? Magigets pa po natin kung hindi sa loob ng Israel, sa ibang mga bansa. Pero bakit nangyayari ito sa Israel? Nangyayari ito sa Israel dahil po dito. Ayon sa Biblia, pansamantala ang Israel ay mga bulag ngayon. Hindi po nila makita ang totoo. Actually, hanggang ngayon, mga sangkay, naghihintay po sila sa Messiah. Sabi po sa Romans chapter 11, matitigas daw po ang ulo ng mga Israelita. Kaya ang nangyari, binigyan daw sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig. Hanggang sa panahong ito. Naipropesiya din po ni David noon, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista. Isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. So, mga sangkay, pansamantala, kung babasahin po natin ang verse na ito, ang chapter na ito sa Bible, Romans chapter 11, ang Israel ngayon ay bulag sa katotohanan. Kailan ma-open ang kanilang mga mata? Once they accept Jesus. But most of it, mga sangkay, sa second coming pa. After ng Battle of Armageddon. Saka lamang po, mga sangkay, mangyayari. Maliliwanagan sila sa kung ano man po ang katotohanan. Sa ngayon, mga sangkay, grabe ang kanilang ginagawa. At alam nyo guys, kung pag-aaralan po natin ang Bible, halos karamihan sa mga naging hari sa Israel, lagi pong masasama. Iilan lamang po yung mga sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun po yung nakakalungkot. Sila yung bayan ng Diyos. Sila yung naging ganon. Talagang matitigas ang ulo. Hindi na po nakapagtataka kung bakit pinarusahan sila ng Panginoon. And up to now, yung parusa na yan, nangyayari mga sangkay. Kita nyo, lagi po sila may kalaban. Lagi po sila may kaaway. And in the last days, magkakaroon po ng Gog and Magog battle, gigirahin ng Israel. At may susunod pa na gera, yun po yung Battle of Armageddon. Kung saan dyan po sa time na yan, matatalo na po ang Israel. At kakailanganin na po ng ating Panginoong Hesus na bumaba with His angels, with His warriors, and with us, church. Kasi mararapture po muna tayo bago mangyari yun. Ngayon, mga sangkay, kung babasahin po natin ang Bible, eto mga sangkay, when Jewish Heritage Month meets Gay Pride Month. Oh, grabe, no? Heritage Month pala ito, naging Gay Pride Month. See, mga sangkay. Grabe, no? Nakakakilabot, mga sangkay. Sabi niya dito, I am proud Jewish Zionist. Before I am gay. It's who I am, not what I am, that matters most, especially since I no longer recognize much of what passes for the LGBT community today. What began as a badge of honor has devolved into something I barely recognize. So, homosexual? Yes. Gay? Not so much. So, komentary mga sangkay tungkol po dito sa nangyayari. But again, nakakapangilabot itong ginagawa mga sangkay nila. Hindi dapat ginagawa ito ng Israel. Dahil alam po nila yung totoo. Pero ano nangyayari? Sabi sa Romans chapter 11, tinanggal sa kanila muna ang kaligtasan at idinugtong na parang sanga sa ating mga hintel, sa Gentiles, sa ating church. Kung kaya tayo ngayon mga sangkay ay nagtatamasa ng kaligtasan, while mga bulag, mga sangkay. Pag-aralan nyo yung Bible, ang Israel paulit-ulit na nagkakasala sa Diyos. Yun yung nakakalungkot. Kahit po si Jesus, di ba? Even Jesus. Pinakrucify po nila. Pero, blessing in disguise, we are saved. Dahil po sa pagtakwil ng Israelita
sa ating Panginoong Hesus. But again, hindi po natin mababali ang salita ng Diyos. Sa Bible, napakarami mga sangkay. Kahit anong explanation. 'Di ba may mga sinasabing church na ngayon na mga homosexual, LGBT church, and that's nakakakilabot mga sangkay. We're living in the last days, no? And kailangan po marinig ito ng bawat tao, kahit po LGBT, lahat po ng bagay na ito, because we love them. Alright? Marami pong verses sa Bible, mga sangkay, ang nagsasabi patungkol po sa ayaw nga ng Diyos niyan. Galit ang Diyos sa mga bagay na yan. Now, ano itong ginagawa nila? Alam nyo, kahit balik rin po nila yung explanation, gumawa sila ng commentary about sa love ng ating Panginoon, hindi pa rin po nila maaalis ang word by word na salita ng ating Panginoon. Ayan no, Romans chapter 1, verse 27 hanggang 29. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki, silang nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. This is the reason, mga sangkay, that we want to share this message because we love them. No? Biruin nyo, ito bakit mga sangkay ganun na lamang po ang kanilang ginagawa ngayon? Ayon sa Bible, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Sakit, mga sangkay. You know what? Wala naman pong perpekto sa ating lahat. Walang perpekto. Kahit pastor, pari, ministro, sabi ng Bible, di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat makasalanan. Pero ang kailangan lang po natin gawin, i-accept natin si Jesus. Magpabaptize tayo in Jesus' name, sa tubig. Mamuhay tayo ng may kabanalan. At mapuspos tayo ng banal na Espiritu. And that is all we want, mga sangkay, na marinig po ito ng lahat ng tao. Nakakalungkot, mga sangkay, no? We're living in the last days, guys. Ito basahin po natin ang Bible. Matindi to. Sa 1 Corinthians chapter 6, alam nyo, kahit anong explanation, hindi ito mababalik, hindi ito mababago eh. Alam nyo, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ito lahat na po ng uri. Nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw sa kim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. You see? Hindi lamang po yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, lahat na po ng uri. But again, kasali po dyan ang bagay na yan. No? We're living in the last days na ang mga hindi normal, hindi pinapayagan ng salita ng Diyos, nagiging common at nagiging natural na lamang. Isa itong paalala sa ating lahat na malapit ng babalik ang ating Panginoon. Alright? So ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa nangyayari sa Israel? Ayan po, nakakakilabot guys. Ayan po, mga Hudyo, mga Jewish. My goodness. Oh Lord, have mercy. Ano ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.